Hello? Hello? Hello po? Hello po, sorry. Busy po kayo, ma'am? Hindi po. Pinatay ko lang po yung AirPods. Yung? Yung AirPods po, yung naka-headset po kasi ako kanina. Patayin mo rin po yung ref ninyo para lahat na mamatayin na po dyan. Sorry. Bakit pati yung ref? Ano ba ito pinag-iisip ko? Anyways, anong pangalan? Nana po. Nana. Wala kang ibang gustong Opo. pangalan? Nana talaga? Opo. Sige. Nana is nani, di ba? Slang for nani. Parang ganun. Hindi po, yung dinoble ko lang po yung sa pangalan ko. Okay. Anyways, si Nana, ilang taon ka na, Nana? 25 po. 25. Ba't ang ingay na line mo, ma'am? Opo. Yung mga electric fan po kasi. Yung mga electric fan. Ang dami mong fans, ha? Opo. Pwede bang lumayo ka sa mga fans, ma'am? Pwede ba yon habang kausap mo ako? Maaari bang gawin mo yon para payapa tayo? Sige po. Labas lang po ako. Asan ka ngayon, ma'am? Anong lugar? Sa Manila po. Manila. Maynila. Opo, Manila. Saan sa Maynila, ma'am? Sampaloc po. Sampaloc. Malapit ka sa Kambal na simbahan? Opo. Hindi ko po alam yun eh. Diyan sa may palabas ng Bustillos. Opo. Di, Malapit. di ba sa kanto ng Jollibee, pagpasok mo doon, may Kambal na simbahan doon, may intersection doon na paway. Opo. Oo, doon sa gitna doon, next week, magkakaroon ng construction, pinapaalala ko sa inyo ha. Huhukayin yon. Opo. Gagawan nila yon ng reservoir, yung gitna kasi maluwag yon, gagawan nila ng catch basin reservoir yon. So magta-traffic dyan ng ilang buwan. Ay. Doon pa naman po dumadaan yung mga jeep. Oo. Anyways, kanina nakita ko sa sa live si Secretary Mark Secretary Vince Dizon tsaka si Yorme magkasama. Doon sa tapat ng Kambal na simbahan, maghuhukay na malalim para hindi na bumaha sa Espanya, magiging catch basin yon. So that's a good project. Magtitiis lang kayo ng ilang buwan. Alam ko ginawa yan dyan sa may Mandaluyong eh. May malaking catch basin sa ilalim Sobra yan. po kasi. Sobra din po kasi pag bumaba dito eh. Kaya nga, maghuhukay Abot sila ng dyan. bewang. Oo. Okay na ba? Maghuhukay na nga sila. Ayaw pa ba? Ito na nga, gagawin na nga. Okay ba sa'yo? Kailangan pa ng approve ko. Hindi kasi, total nakakausap ko naman si Yorme, magka-Viber naman. Sabihin ko, Yorme, ayaw ni Nana eh. Sabihin ko? Wag po. Wag, Para kasi di nabaha. tama, para sa inyo naman yan. So dyan, sa tapat ng Kambal na simbahan, mangyayari daw yung hukay malaki. Okay ba sa'yo yon? Okay na po. Okay. So No choice. dahil ang problema mo naman ay ano problema mo? Diyan ka dumadaan, di ba? Opo. Oo. So ako naman taga Wala na po. taga Maynila ako para hindi ka maabala. Ako na ang gagawa ng paraan sa iyo. Anong oras ka dumadaan diyan? Iba-iba po eh. Sige. Pagka pumapasok. Kasi naisip ko ngayon para hindi naman nakakahiya sa iyo, pupunta ako ng Pangasinan baka next week o baka kahit bukas na siguro. Kakausapin ko yung mga pinsan ko manananggal, rerentahan ko sila. Para kapag aalis ka na ng bahay, hindi totoo, pag aalis ka ng bahay, ililipad ka nila para makalaktaw ka doon, ha? Ibabackpack ka nila, okay ba yon? Ililipad ka lang nila kasi okay sa'yo yon. Magkano po yung Wala, libre lang, tulong sa gobyerno ng Maynila. Ililipad ka lang nila, oo. Pero para po sana makatipid. hindi lang, oo. Pero ang trade-off noon,
iiwanan nila yung kalahati ng katawan sa bahay niyo, babalikan na lang. Mabigat na kasi yun eh, pag binitbit pa nila, di ba? Okay. isi, isi, isi-safety mo lang yung kalahati ng katawan sa bahay ninyo. Okay lang? Baka po malagyan ng holy water. Hindi. Kaya nga yun ang trade-off na kailangan mong i-safety. Lagay ko na lang po sa rep. Buksan ko na lang po yung rep. Hindi mo pwedeng ilagay sa ref yun. Kasi magiging tosino yun. Hindi mo pwedeng ilagay sa ref. Magiging tosino yun. Hindi na po pwedeng pagbalik na yung microwave na lang. Di ba pagbalik niya, i-defrost pa niya yun. Anak ng tokwa. Ito si Nana, walang maitulong. Ginagawa ka na ng paraan. Ganyan ka pa. Wala kang anak ng pusa. Wala ka talagang walang malasakit ba? Anyways, si Nana, 25 years old from Maynila. Anong ginagawa sa buhay ni Nana? Nagwo-work po sa isang Japanese restaurant. Ano yung ano sinasabi nyo? Ano yung sinisigaw nyo? Hello po. Ano yung sinisigaw nyo? Ano yan? Ano yan? Masa-masa? Ano yan? Ay, hindi po ganun. Ano sinisigaw? Ano lang po talaga. Bago lang po kasi yung restaurant namin. Irisaimase, di ba yun? Apo. Irisaimase. Ano? Ulitin mo nga. Irisaimase. Pero sa amin po, hindi po kami nagsasalita ng ganun. Hindi po kami bumabate. English lang po. Ano sinasabi niya pag papasok yung customer? Welcome po, welcome. Ganun. Yun lang? Good afternoon. Mga ganun po. Opo. Walang Japanese touch? Wala po Ano ba yan? Dapat lagyan nyo. Diba? Dapat puro dapat magpabibo ka. Ikaw na mag-umpisa. Lahat nga po ng customer doon. Ha? Lahat po ng customer talaga doon, close ko na. Talaga? Sobrang jolly. Malakas mag-tip yung mga customer na na gusto ka. Opo, kaso sa tip box daw pupunta eh. Saan? Sa tip box po. Dapat naman kasi syempre centralized kayo kung yun ang policy. Centralized, opo. Tsaka yung yung service charge buo yan dapat sa inyo napupunta yan ha. Hindi dapat bumabawas sa management Actually, yan ha. Wala pa po kaming service charge. Dapat meron kasi kung meron yan, dapat yung buo niyan, dapat napupunta yan sa inyo. Wala dapat hati yan sa management. Pag manager, hindi dapat kahati dyan. By law, pwede nyo ireklamo yan pag hindi binigay sa inyo yan. Ha? Opo. By next year po ata kami magkaroon ng service charge. Oo. Basta ako, hatian nyo ako ha. Opo. Kahit magkano lang. I know. Anyways, anong mapaglilingkod ko kay Nana? Ano lang po sana, advice. Sige. Kasi po meron akong, single mom po ako. Okay. Ng 2 bata. Teka lang muna. Nana, bakit ang daming nangyayari sa paligid mo? Nasaan ka na ba? Nasa Poresa ka na ba? Ang layo na. Asan ka na ba? Sa Ligarda, charot. Sa labas po ng bahay. Ang ingay. Wala ba tahimik na lugar sa lugar ninyo? Wala po. Ang daming nangyayari. Yung habal-habal dumaan, no? Mag-deliver ng repolyo sa Divisoria. Anak ng pusa. Ang ingay, sige. Single mom ka. Ilang taon ni anak mo? 8 at saka 5 po. 8? 2 anak mo? Opo. Okay. So, okay lang. Same father po? Hello po? Same yung tatay nila? Hindi po. Hindi. Yung bunso mo, yung 5 years old, kayo pa rin ba nung tatay ngayon o hindi na? Hindi na po. Hindi na. Sige. May jowa ka ngayon? Alam,
naiyak agad ako. Shit. Wait lang. Huwag kang iiyak dyan. Baka madaanan ka ng tricycle driver dyan. Ang dami nangyayari. O sige. Magkwento ka na nga. Okay. Ay, ayan na. Ano po kasi, Mm. after nung father po nung anak ko na nabunso, Mm. 4 years na po ata kaming wala. Okay. So 1-year-old pa lang yung bata Tapos- noon. Naghiwalay na kayo. Opo. Mm-mm. Tapos, meron po ako nakilala last year pala. Mm-mm. Okay. Last year po. Tapos, naging kami po. Then, Mm. niligawan niya po ako. Tapos, nagpupunta rin po siya dito. From, from Bulacan. Nakilala mo last year. Opo, sa trabaho. Mm-mm. Sa nagpasok din po kasi ako ng nun. Sa konsehal po. Yung mga angel po ng konsehal. Uy, narinig ko na yan, no? Narinig ko na yan. May mga angel pag tumatakbo doon. Yung pagpupunta sa isang lugar, may mga magagandang babaeng kasama. So maganda ka para maging angel ka. Hello ba? Hindi, di ba? Parang may doubt ka. Hindi. Sabi po nila, Sorry, marami po nagsasabi. Oh, di ba? Alangan naman kunin kang angel ng di ba? Sorry pero huwag kayong magagalit sa akin, yan talaga criteria niyan, di ba? Alangan naman kunin ba? Ito pinsan ni Papa Jack to pangit to kunin natin. Hindi po pwede 'yon. Ang ang kukunin talaga yung may tsura. Oh, sino kamukha mo? Opo. Hindi ko po alam eh. Siguro mama ko po. Charot. Ang hirap na Hindi ko usapan. po alam basta sinasabi po. Sino ang sinasabi nila? Sino Sabi po kamukha nila. mo? Ha? Hindi ko po alam eh. Oh, sige, mo na kung wala. Wala po silang Pagpilitin kung wala. Oh. Tapos ayun po. Hindi po kami hindi niya po ako pinapansin nun. Tapos meron Saan? po- Asan ba kayo noon? Hindi ka pinapansin? Trabaho po. I mean, hindi po kami nagkakausap ganyan. So angel ka, ano siya doon? Devil siya doon? Ano siya doon? Opo. Devil po sila. Siya po nagde-design naman po siya ng mga tarpaulin, ganyan. Graphic artist. Opo, ganun. Okay. Tapos meron pong isang parang kaibigan niya po na niloloko-loko sa akin. Edi inaano ko naman po, parang nakikisabi lang po ako sa joke, ganyan. Tapos after po after nung botohan, nag-chat siya sa akin ng October. Tapos ayun na nga po, nandiyan na nagsimula yung nagpupunta-punta na siya dito. Okay. Tapos naliligo na po siya nun. Then, So binigay mo yung address mo sa kanya. Hindi naman pupuntahan dyan kung hindi mo binigay address mo, di ba? opo. Okay. Tapos, November na po, siya sa akin na punta daw po kami sa binyag. Kami na po noong November. laktaw-lak pa yung Nag-ano siya sa akin kwento ng nito. binyag. Oh. Ay, So November kayo na. apo. Okay. November na. Kailan mo siya sinagot? Anong buwan? Nung 31, October 31. October 31. So piyesta ng patay. Tama ba? Pusang gala naman. Oo, di ba? Oh, paundas. Oo. Yung pinsan ko sinagot siya ng ng October 31 din eh. Nung masagot, natoka siya. Ikaw ba natoka ka nun? Bakit naman po kung November 1? Natoko. Sige. O tapos, Ito po. sinagot mo siya. O naging kayo na. Gano'ng katagal ng ligaw? Mga 1 month po. Okay. O, tapos, Tapos, nagpaalam din po ako kay mama nun. Siyempre sa kanya po maiiwan yung mga anak ko. okay. Then, na-stranded kami kasi malakas yung ulan.
Bulacan po kasi kami pupunta nun. Oh, kasalanan talaga ng mga ghost project yan. Kaya bumabaha dyan. Tapos, Tapos ano po, di parang nag-ano sa akin si mama na, saan ka na, ganyan-ganyan. ganon ang sabi ng nanay mo sa'yo. Ako. Saan ka na? Ganyan. Ganon? Buhay mo kayong kwento. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Anong, ano na, ilang, ano ba yan? Ilang araw hindi ka pa umuwi, ganyan-ganyan. Ba't Hindi naman- rin po ako makapag-reply. Ba't ilang araw kang wala? Kasi po baha. Hindi totoo Hindi po yan. maka- Hindi, ilang araw ba ha? Ilang araw kang wala? Opo, mawalan po kasi Hindi baha ng ilang araw, hindi ka lang umuwi. Sige. Tapos ayun po. Tapos parang nag-away kami ni mama nun. Kasi nga po, ilang araw kong hindi umuwi. Ilang araw ka nga bang hindi umuwi? 2 days po. 2 days. Oh. Eh di bahang-baha yan. Bahang-baha. Sige. Parang Anong ginawa niyo ng 2 araw? Actually po. Nag-cuddle po kami. Yung- Kasi cuddle weather po. Inamoy po niya yung liig ko po. Anong ginawa niyo ng 2 araw? Anong ginawa niyo ng 2 araw? Yung tita po kasi niya, yun po yung boss namin. Tabi kayo natulog nung 2 araw na yon? Hindi po. Tapos, ayun po, di nagalit sa akin si mama. Nag-run po ako sa kanya. Tapos kung ano-ano na po sinasabi sa akin, ang lakas ng boses. Kung ano-ano na po sinasabi sa akin ni mama kasi nun. Tapos nag-run ako sa kanya. Tapos parang, nag-offer po siya sa akin na, Mag-live-in na kaya tayo? Sabi niya. Opo, gano'n. Ayop! Isang galaw. Sa paano? Nag-live-in kayo? Opo. Galing, No. Bilis, Tapos, ayun nga po. Tapos, edi nag-live-in na po kami yan. So, hindi ka na umuwi sa bahay niyo? Paano yung mga anak mo? Hindi po. Sinama ko po yung mga bata. Ano po yung nangyari? Ayun nga po, di ba, hindi po ako nakauwi ng ilang araw. Nagsalita po sa akin yung kapatid ko. Buti marunong! Sorry. Wala akong makomment. Pasensya na. Kala ko iiyak ako. Hindi pa rin tatawa. Walang iiyak dito. Walang iiyak sa pamilyang to. Ang gulo na. Tapos? Magulo ba, Papa Jack? Hindi, ako yung magulo. Sorry po sa inyong lahat. Tapos, Nagsabi po sa akin yung kapatid ko na parang, ang kapal lang mukha mo, hindi ka ba nahihiya sa 2 mag-asawa, which is yung parents po namin. Sabi niya, kung ganyan lumayas ka na lang. Ginanon po niya ako. Tapos, edi, nagugulat yung mama ko, bakit di daw ako umuwi? Hindi nagsabi ako sa kanya na, in-screenshot ko lahat ng sinabi sa akin ng kapatid ko. Sabi ko, paano ko umuwi? Tingnan mo nga yung sabi sa akin ng isa. Biktima ka pa ngayon, ikaw itong malandi. Ano ka ba? Ayos. Pag nagalit yung mga kapatid mo dahil hindi ka umuwi ng 2 araw, kasalanan pa nila? Di ba? Ikaw, pa-victim ka no? Tapos? Wait lang. Umiyak ako. Huwag kang umiyak, papagalitan ka ngayon. Naiiyak ako. Alam ko din naman po yung mali ko. Malamang, concern yung kapatid mo sa nanay mo dahil nanay mo na bad trip. Hindi, wala po kasi si mama nun. Doesn't matter. Kapatid mo yon. May point yung galit niya. O tapos? Edi ayun po, kinuha ko po yung mga anak ko. Tapos nag-chat sa akin si mama na, sure na daw po ba ako? Ano sabi mo?
Di umuupo ako. Sabagay. Tapos ayun po. Okay naman po yung ano namin, yung pagsasama sa una. Mm. Tapos, edi, may anak din po kasi siya. Isa, babae, 9 years old. Dinala ko po doon yung mga anak ko. Tapos, only child po kasi siya. Yung mother po niya, wala. Hindi po siya dinadalaw, ganyan. Chat lang, ganyan. Tapos video call, tapos sabi po, dinala ko po yung mga bata doon. Tapos parang, sa bata po kasi, madalas po namin pag-awayan yung bata. Ang una po talaga yung anak niya. Yung anak po talaga niya. Naiinis ako pero inaano ko po, iniintindi ko dahil sa kanya. Yung bata po kasi, pagka may laruan po siya, di ba? Laruan po niya. Siyempre, meron naman po siyang karapatan na hindi magpahiram kapag ayaw niya. Edi hindi ko po, inahayaan ko lang po. Itanong mo nga yung Tapos, dumaang tricycle kung magkano ang one time, special hinayaan ko na trip. siya. Yung mga laruan ng mga anak ko, dinala ko doon sa mismong tinutuluyan namin. Sige. Ano po? Wala. Lumipas na yung joke. Maganda yung joke ko. May dumaan kasing Ay, tricycle. sorry. Sabi ko, itanong mo yung tricycle kung magkano yung special trip kasi baka kunin ka dyan. O, tapos. Tapos, ayun po. Sabi, edi, na ano din po ako sa bata dahil laruan na po nung anak ko yun. Ayaw niya pa ipahiram. Tapos parang sabi ko, grabe naman na yung ugali naman nitong batang to. Pero hindi ko po siya pinalo, ganyan. Ano lang po, madalas ko lang po siyang pagalitan. Pero hindi po, in a nice way po ko siya pagalitan. Paano nagagalit in a nice way? Gusto kong malaman yan. How is that being done? Kunyari po, di siya nagpapahiram. Anak, ano ba yan? Dapat Ganyan. nagpapahiram ka kasi opo, ganun po ako sa kanya po. Pero pinapakita ko sa kanya kung paano ko pupaluin yung mga anak ko kapag nadidisiplina ako. Kaya po, pagka nagagalit po ako, sumusunod naman po siya. Okay. Tapos kapag sa lahat po ng tao, di siya nangungupo sa akin lang. Pero tinuturuan ko naman po siya. Okay. Tapos ayan nga po. Tapos parang sa lahat ng bagay, nagdadamot siya, ganyan. Hindi ko sinasabi sa papa niya, ganyan. Kunyari may pagkain siya. Hindi siya mamimigay. Tapos kapag yung anak ko naman yung may pagkain, ayaw niya naman mamigay. Kasi sabihan ko siya na dapat give and take lang kayo kasi nasa one family na tayo. Isang pamilya na tayo, ganyan. Okay. Tapos po. Ano ba ako? Andiyan ka pa sa Bostillos. Sa Bostillos na. Tapos ayun nga po. Tapos one time, ang kinagagalit ko lang din, kinaiinis ko sa kanya, kapag lahat po kasi kami, may pagkain na, hihingi pa siya sa isa-isa, ganyan. Sabi ko sa kanya, kaya ako nga kayo pinapili para hindi na kayo manghingi sa iba. Kasi ang pinakaayoko po sa mga anak ko, yung nanghihingi sa iba na para pong hindi binibigyan, ganon. Ang magulang, ganyan. Tapos, ayun nga po. Tapos, ito po yung pinag-awayan namin. One time po, plano po kasi kami nung April, mahal na araw. Hindi ko po alam na lahat po pala ng malls, sarado. Nagpunta kami ng April 4 sa SM. Balak po namin, sila, Ikitsuna.
Tapos pagpunta po namin ng mall, sarado po. Sarado daw lahat. Then, uwi na lang po kami. Kumain kami sa labas, tapos umuwi na lang po kami. Ganun na lang po. Kasi mga bata parang nadismaya. Kasi nag-promise nga po kami sa kanila na ganun. Tapos, yung bata po kasi mahilig siya magpainggit eh. Magpainggit sa mga anak ko. Kasi nandun nga po kami sa kanila, sa side nila, ganyan. One time, nagpunta siya dun sa, pumapasok siya sa bahay, tumatakbo siya. Sabi niya, Papa, inaaya tayo ni Tita May. Dalawa lang daw sila. Dalawa lang daw. Sino? Sino Naaya ka? po kami. Si Tita Nana. Hindi po. Tita, yung tita niya. Okay. Tita. Sige. Game. Sabi niya, inaaya ka tayo ni Tita. Ano daw tayo? Rexona, ganyan. Tapos di narinig nung dalawang anak ko. Sabi niya, Mami, tayo pupunta ng ganito, ganyan. Rexona. Bakit si ate, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi anak. Sila lang yun. Sabi ko. Wag kang kung ano yung sinabi ko sa'yo, ayun lang yung gagawin mo. Ayoko po kasi sila ng inggit. Kasi yung dalawang anak ko po kasi magkaiba po sila ng father, di ba? Kasi sa isa't isa po na-adapt nila yung ganung ugali na, Mami, bakit si ganito yung kapatid ko, may ganito ako wala. Pinapaintindi ko po dun sa mga anak ko na hindi dapat nang meron yung isa, meron meron ka din, ganyan. Tapos ayun nga po. Tapos parang naman ako na binigyan niya yung anak niya. Kasi nga po, promise po namin sa mga bata yun eh. Binigyan niya yung anak niya, tapos man lang ba yung sabihin niya na isama yung dalawa, ganyan. Pero hindi ko rin po ipapasama kasi hindi rin naman po nila kasundo yung mga anak ko. Tapos, ang ginawa ko na lang po, binilan ko na lang ulit po sila ng Jollibee. Pinag-Jollibee ko na lang po yung dalawa. Tapos parang sabi nung partner ko, ex pala, sorry. Daw po, bakit binilan mo yung mga anak mo, tapos pinakita mo pa sa anak ko. Tapos parang tinanong ko naman din yung bata kung kumain na siya kasi kumakain po siya dun sa lola niya. Tapos parang umalis po kasi siya nun. Tapos sabi niya, umalis po siya ng bahay tapos pagbalik niya may kumakain na yung dalawang bata. Sabi ko sa kanya, ayan ka na naman, nagsasalita ka na naman ng tapos hindi mo naman alam yung kwento. Tinanong ko yung bata kung kumain na daw siya, kaya hindi ko binilan. Tapos, ayun nga po, yung bata nga po kasi parang kung ano yung makita niyang gusto niya, lahat ng bagay na makita niyang gusto niya, pipilit niya. So, kumakain yung dalawa. Dalawa lang po kasi nabili ko eh. Kumakain yung dalawa. Nandun siya, nanonood. Sabi ko, kala ko ba kumain ka na? Hindi mo naman sinabi na gusto mo pang kumain, ganyan. Tapos ayun doon po kami nag-away. Sabi niya sa akin, sabi sa akin ng papa niya na, kahit nahihinis ako sa anak mo, pinakakain ko yan. Sabi ng ganun. Sabi ko, anong mo? Tinanong ko siya, kumain na daw siya. Ngayon ako pa ba yung mali? Ganun. Actually, Papa Jack, kasi kaya siya nagagalit sa anak ko kasi daw, favorite ko daw yung bunso, lalaki. Hindi ko naman siya favorite. Malambing lang yung bata, kaya kala niya favorite ko. Tapos parang nagagalit siya kasi lembot-lembot daw, ganyan. Sabi ko, bata pa eh. Ganyan-ganyan. Mo pa yan? 5 years old pa lang yan. Tapos parang gusto niya, laging pinapalo yung bata, ganyan. Sabi ko, hindi naman pwedeng lagi mong papaluin yung bata kasi natatakot. Lalo na hindi ka naman niya totoong tatay. Sabi ko gano'n. Sabi niya, yan, sige, konsentihin mo. Babyhin mo yan, ganyan-ganyan. Tapos biglang sabi niya na,
kaya ayoko pang mag-anak tayo kasi baka mamaya mas unahin mo yan eh. Yung mga ganong ano niya. Huh? Siyempre baby yun, kaya ko nga inuuna yung mga to kasi if ever na magkaroon ng another baby, siyempre doon na sa baby magpo-focus. Sabi kong ganun sa kanya. Ayun yung hindi niya maintindihan. Ayun na yung lagi namin pinag-aawayan na yung sa bunsong anak ko. Which is, hindi ko rin kasi na-express yung ugali ng anak niya na ganito yung anak niya, ganyan. Kaya doon parang sa akin lahat yung blame, ganyan. Tapos, one time, nagsumo sa akin yung bunsong anak ko. Kasi po, sa kama po sila natutulog. Tapos, kami sa baba, dalawa kami. Yung higa po nung mga bata sa kama, yung dalawang babae po, sa pinaka talagang ng higa ng kama. Tapos yung lalaki pong anak ko is sa paanan siya kasi malikot nga, naninipa, ganyan. Kaya doon ko po siya pinapwesto para, kasi yung bata po kasing anak niya, maarte na, uy, ay ko. Uy, ganyan-ganyan. Umusog ka doon, ganyan. Parang ayun yung pinag-aawayan nila palagi. Tapos kapag kunyari siya yung makakasakit sa anak ko, okay lang, ganyan. Parang siya po kasi parang ibilin niya pa yung anak ko. Tapos kapag siya naman yung naano ng bunso ko, iiyak siya, kukusutin niya yung mata niya hanggat dumating yung papa niya para lang mapalo yung anak ko, ganyan. Tapos, ayun nga, Papa Jack, back na tayo sa may higaan. Sabi niya, pagising namin ng umaga, kasi pumapasok po siya ng 8. Pagising namin ng umaga, sabi nung anak ko sa akin, Mami, alam mo ba, ginigising ako ni Daddy, sinasampal ako sa mukha, sinasampal daw siya sa mukha, habang ginigising daw siya, malakas daw, magkabila ang pisngi. Tapos, kinabukasan naman, hinahampas daw siya sa magkabila ang pinti. Tapos, hindi ko naman po siya kinonfront. Tapos, one time na napuno ako, sinabi ko po sa kanya yun na, bakit mo sinasaktan yung bata? Na ganyan, ginigising mo, na sinasaktan mo, ganyan. Sobrang, ano bang ginawa sa'yo ng bata? Nagsiselos ka ba o ano? Hindi ko yung sa'yo kung anong mo sa bata. Sabi kong gano'n sa kanya. Tapos, ang reply niya po, dinidinay niya na hindi daw. Yung bata kasi, pag aalis siya, tumatabi sa akin dahil sa ganong senaryo na ganon nga daw. Pinalo daw siya, ganyan-ganyan. Nagigising na lang ako na nasusumo sa akin yung anak ko. Kasi hindi rin po kasi ako, pag nag-aaway kami, hindi po ako expressive na ano ba yan, nangyari. Kasi po nagwawala po kasi siya pag nagtatalo kami. Kaya ayoko pong nakikita ng mga bata na nagtatalo kami kasi nagwawala nga po siya to the point na naninira na siya ng gamit. Tapos one time po, ito na talaga yung pinakalas. Galing siyang trabaho, sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, malilate daw siya ng uwi kasi OT daw po siya. 6 po yung uwi niya, 8 po siya, hanggang 8 po siya mag-OT. Tapos sabi ko, sige, pauunahin ko na kumain yung mga bata, sabihin na lang tayo. Tapos lagi pong pag-uwi kasi siya, 5 to 15 minutes yung biyahe niya pa uwi. Nakamotor. Tapos parang, sobrang gutom na kasi ako ng Papa Jack. Tapos meron kasi kaming app na location para makita namin isa't isa. Nagpatay siya ng data or location or what. Tapos tinatawagan ko po siya. Hindi siya sumasagot. Nakasend lang po yung mga niya. Alas lahat hindi po niya sinasagot. Call, messenger, wala. Hindi po siya sumasagot. 8:30 na noon, wala pa rin siya. Hanggang 8:45. For 8:48, wala pa rin.
Tapos pag-uwi niya, sabi ko, "Ba't ang tagal mo?" Sabi niya, "Nag-OT ako," ganyan. Sabi ko, "Ba't nakapatay yung ano mo, data mo?" Ta's sabi niya, "Ano, lowbat na kasi ako," sabi niya gano'n. Ta's pagkalapit niya sa'kin kasi kinis niya ako, kasi pag-uwi ko siya gano'n, amoy alak siya. Sabi ko, "Kanina pa ako antay ng antay sa'yo dito, ta's nag-inom ka lang pala." Tama Ta's naman sabi niya, OT naman yun "Opo, kasi amoy alak nga po Kaya siya." nga, OT. O beer time. Charot, Ayun gusto ko lang pala sumali. yun. Sorry. Ta's ayun nga po, ta's ayun po, sabi ko, "Kanina pa ako gutom, ang tagal mo. Kumain ka mag-isa diyan." Gano'n. Mm. Ta's parang edi kumain na siya, kumakain na siya, nauna na siya, ta's parang humiga ako sa sopa. Sabi niya, "Ano, hindi ka kakain?" Gumanon siya. Sabi niya, "Ano, hindi ka kakain? Sige, ligpit na 'yan." Ta's niligpit niya yung pagkain. Tapos ay do'n na siya nagwala, Papa Jack. Sabi niya, ano, sabi niya sa mga bata, tatlong bata. Sabi ko, "Matulog na kayo." Ngayon sumigaw siya na, "Sige, matulog na kayo." Tapos bigla niyang dinuro yung anak ko kasing yung mga bata takot na, kaya nagsihigaan na sila. Kasi gano'n siya palagi, natatakot na yung mga bata. Okay. Tapos yung bunso kong anak, parang nag-opposite siya ng higa. Sabi, "Ano, hindi ka ayos? Hindi ka ayos?" Pero nakapikit siya, tapos natatakot, umiiyak. Sabi niya, "Ano, hindi ka talaga nakikinig?" Kukuha siya ng hangin, tapos papaluin niya yung bata. Sabi ko, "Sige, subukan mo." "Talaga?" Sabi niya, "Lumayas na kayo dito kung ganyan." Ginanon niya ako. Tapos sabi ko, "O sige, talaga. Lagi mong inaanap pinag-iinitan yung bata, ganyan-ganyan. Wala namang ginagawa sa'yo." Tapos ayun po, kinabukasan, hindi niya ako pinapansin, ganyan. Talagang siya pa yung matigas na hindi namamansin. Tapos Ano? like, inaantay ko siya na pansinin niya ako, nagkakasalubong kami, wala. Mm. Tapos lagi po kasi ginagawa yung magluto, magsaing, ganyan, maglinis ng bahay. Simula po nung sinabihan niya ako ng gano'n, hindi po ako kumikilos. Hindi, Bakit? siya po yung siya po. Kasi nga po, parang gano'n lang po siya, that time lang po siya nagsalita ng gano'n. Ano sabi niya? "Lumayas na kayo dito, lumayas na kayo dito." Bahay niya po kasi yun eh. Tapos ayun nga po. Hanggang kinabukasan wala. So di lumayas na po kami, ganyan. Ay, lumayas. Kinabukasan, di pa rin po kami nagpapansinan, ganyan. Tapos hanggang sa umabot po ng ilang araw, hindi talaga kami nagpapansinan. Tapos nagsampay po kasi ako ng uniform ng mga bata. Hindi ako kasi, kapag magkagalit po kasi kami, hindi ako naglalabas sa kanila, sa may mother niya. Tapos sabi, hindi ako naglalabas sa mother niya kasi parang siya po kasi nagsasabi na, "Nay, mag-aano si ganito ganyan. Maglalaba ganyan, makikilaba." Hindi po ako naglaba doon. Tas edi yung mga uniform po ng mga bata, sinampay ko po doon sa loob ng bahay namin. Pero tinutulog ko muna po siya ng talagang siyempre kahit po basa pa rin po siya, tumutulo pa rin po kahit konti. Tas one time, sabi niya, "Ano yan? Umuulan sa loob ng bahay?" Sabi ko, "Huwag ka sumigaw." Sabi niya, "Sigawan ka man, maayos man o pagalit, ganyan ka." Sabi niya gano'n sa akin. Tas edi, sabi ko sa kanya, "Ano bang nangyayari sa'yo?" Sabi ko, "Ano nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ka?" Tas habang naglalakad siya, papunta sa may bahay ng mother niya, "Lumayas na kayo dito." Sabi niya gano'n. "Lumayas na kayo dito."
Mm-mm. Sabi niya, ay, di lumayas na kayo dito. Sabi niya ganun. Mhm. Tapos sabi ko, parang papadyak kaya umalis ako nun kasi parang napapaya ako sa niya, sa buong side niya kasi compound nila yun eh. Mm. O sabi ko okay lang na mag-away sa loob ng bahay. Kahit naririnig nila at sa loob ng bahay. Siya kasi parang habang papunta siya dun sa bahay ng mother niya, sumisigaw siya, tapos dun siya sumisigaw-sigaw na lumayas kayo dito, wala kayong kwenta. Gumaganon siya. Mm. Kaya po dun talaga lumayas na po talaga kami. Bumalik ka sa nanay mo. Opo. Mm. Ay, po, hindi pa po. Saan ka nagpunta? Tapos parang, ayan, Ay, hindi kayo umalis. po, hindi pa po kami umalis noon. Tapos parang na po kasi, enrollment na po kasi noon ang mga bata. Sabi ko, pag hindi ako pinansin nito, pag hindi ako pinansin na ako, hindi na ako, aalis na talaga ako, alis na talaga kami. Kasi mag-enroll na yung mga bata, tapos parang sahod niya nun, hindi siya nag-iwan ng pangkain namin. Which is sa kanya lang naman kami umasa kasi nga po, wala po akong trabaho noon. Mm-mm. Tapos ayun po, hindi po siya nag-iwan ng ng pera. Kaya po, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko sa kanya na, aalis na kami. Kukunin ko yung mga gamit namin. Sabi kong ganun. Hindi ko alam kung bakit tayo dumating sa ganito, ganyan-ganyan. Mm-mm. Ayun, hindi po siya nag-reply. Kaya po, ang ginawa ko, hindi ko na po siya hinantay umuwi. Umalis na kami. Sabi ko, nagpasundo kami. I mean, nagsabi ako kay mama na, nung gabi po kasi pala nun, sorry. Nung gabi po nun, pinapalayas na po kami nun eh. Nagtumawag ako kay Papa. Sabi ko, Pa, peramin mo ako ng pamasahe. Sabi ko, gano'n, uwi na kami dyan. Pero nagpaparinig muna ako na, Pa, pagka ginawa ba yung bahay, pwede kami dyan tumira. Sabi ko, gano'n. Sabi nung Papa ko, oo, maganda ngayon, sama-sama tayo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Pa, pwede, peramin mo muna ako ng pamasahe. Sabi ko, gano'n. Uwi kami kako. Sabi ko. Sabi niya, oh sige, bakit? Kasi pinapalayas na kami ng landlord namin. Ganun ako sa kanya. Sabi niya, oh sige, wait lang, tatawagan ko si mama mo. Tapos ayun po, tinawagan niya si mama. Tapos tumatawag sa akin si mama. Eh wala naman din po ako kasing mabook nun gabi. Parang, di po kasi siya takop eh. I mean, hindi po siya napipin. Mahirap pumasok yung sasakyan, ganon. Sabi, o sige, ganyan-ganyan. Mag-book ka na, kita. Ako na magbabayad, sabi ni mama. Tapos kinabukas, sabi ko, parang bukas na lang kasi kasi walang nag-a-accept. Tapos sabi niya, o sige, matulog na kayo, ganyan-ganyan. Tapos kinabukasan nga po, ayun na, nag-chat na ako sa kanya ng gano'n, hindi siya nagre-reply. Tapos, ayun na po, parang wala kasi kaming pag-uusap talaga na kung bakit nagkakaganyan kami. Opo. Okay. Tapos ayun nga po, nakauwi na kami ng Manila, ganyan. Talagang, as in, sabi ko, parang, kala ko naman, mag-chat siya, ganyan. Pupuntahan niya kami dito, magsasorry siya. Wala po siyang ginawang ganun. Nako, dumaan na naman yung Parang- special trip. Pumuntang... Tapos ayun nga po, parang, Kailan nangyari yan? Yung pag-alis mo na yan? June 15 po. So, last month lang, no? Parang isa't kalahati yung buwan. Opo. Mula nun, di na kayo nag-usap hanggang ngayon. Hindi na po. So, may kaka-apply. Kaya kaka-apply mo lang ng bagong work, no? Sa Japanese restaurant. Opo. Actually, babalik pa lang po kasi nag-resign po kasi ako dun eh. At tinanggap ka ulit. Ayun.
Opo, Mabuti naman. ayaw po kasi niya akong pagtrabahuhin. Eh sabi ko, hindi naman pwede na ano, kasi nahihiya po ako, dalawa po yung anak ko, ganyan. Okay. May aso na. O, kanina tricycle, ngayon aso na, mamaya may baboy daw mo na dyan, ha? Oo. Ayun nga po. Tapos parang Papa Jack, need ko pa bang malaman kung bakit nagkaganon kami or wag na? Hindi na. No, next question. Dali lang sagot eh. Gusto mo sabihin ko sa'yo kung ba't ka nagkaganon? Ako na naman magsasabi. Kasi baka hindi na niya sabihin sa'yo eh. Ako na lang? Sige po. Oh, kalandian tsaka katangahan mo kasi yan. Yan talaga yan. Ayun na nga po. Wala nang iba. Diba? Tignan mo ha. Ito makinig ka dito ha. Issue mo yung mga bata. Mga bata yan eh. Yung bata, yung anak niya, may buhay na kinasanayan yun bago kayo dumating doon. Kung hindi makapag-adjust agad yung bata na may ibang bata doon sa bahay kung saan malaya siya naglalaro nun, hindi problema ng bata yon. Hindi mo kayang ituwid agad yun kasi kinalakan niya yun eh. At hindi mo nakita yan nung time na mag-live-in na tayo. Yan, katangahan mong malaki yan. May anak ka na, dalawa na, makinig ka. Dalawa na anak mo, hindi ka marunong magdesisyon na maayos. Pabigla-bigla ka ng desisyon, padalos-dalos ka. Hindi ka naman solo ang katawan eh, may dalawang anak ka eh. Kung magdidesisyon ka, kasama yung mga bata sa dapat kinukonsider mo bago ka magdesisyon. Akalain mong hindi pa kayo nagtatagal, wala pang isang quarter ng taon kayo magkakilala, magli-live-in na kayo. Hindi mo naisip may dalawa kang anak, nag-aaral. Hindi ba kilala ng mga anak mo yung lalaki niya? Wala pa silang amor, hindi pa nila kayang kilalanin bilang maging stepfather. Hindi pa nag-effort yung lalaki niya para sa mga anak mo. Iuuwi mo sa kanila yung mga anak mo? Tapos aasahan mo na mag-a-adjust yung anak niya sa mga anak mo? Malamang magkakapilian kayo dyan kasi anak niya, anak mo. Dalawa na yung anak mo, di pa dapat natuto ka na? Hindi ba dapat mas maluwang na yung ano mo, yung... Pangit yung word na maluwang. Ulitin natin. Hindi. Sorry. Akin yun. Sorry. Hindi naman. Hindi ba? Okay, sige, masikip. Oh. Anyways, hindi ba dapat mas nag-iisip ka? Dalawa ni anak mo eh. Hindi ba dapat mas may konsiderasyon ka sa pwedeng sapitin ng dalawang anak mo? Padalos-dalos ka. Yan ang problema mo. Kailangan mo itong marinig dahil Nana, you are a young single mom. Marami pang lalaki ang magkakandara pa sa'yo. Fresh ka pa, te. Hindi yan ang huling lalaking bobulahin ka. Maraming lalaki naghahanap ng single mom kasi feeling nila pag single mom, madaling kunin. Hindi naman virgin eh. Sorry for that, pero maraming ganyan lalaki yung ganyan mag-isip. O ikaw ang kinatawan yan. Kala ibigay mo agad sa sarili mo, lumivin ka kagad. Umulan lang, lumivin ka na. Hindi ka nag-iisip? Ano yung utak mo pag nababasa ng ulan? Humihina? Ang ganda nun ha. Ang ganda nun. Wait yan. Di ba? Dalawa. Mas inaasahan ko, mas ano ka na ngayon, mas wise ka na, mas wais ka na. Dalawa ni anak mo, dumaan ka na sa dalawang heartbreak. Kaya nga dalawa yung panganay mo eh. Nagpabola ka pa sa lalaki?
Tapos ngayon, magtatanong dapat ko ba bang malaman kung ba't kami naghiwalay? Malamang, hindi na. Anong kailangan malaman? Pinalayas ka nga eh. Ano pang gusto mo malaman? Alam mo, Nana, kung ikaw lang, pababayaan kita, may dalawang anak. Bit-bit mo yung dalawang anak mo. Bit-bit mo yung dalawang anak mo. Paglaki ng, imagine mo yung anak mo, 5 years old and 8 years old. Core memory nila, ganyan ang binigay mo sa kanila. Core memory. Maaalala nila hanggang pagtanda yan. Yung nanay namin dati, sinama kami doon sa kinasama niyang lalaki. Napalo kami doon. Hindi kami napagtanggol ng nanay ko. Maalala nila yan hanggang lumaki ang mga anak mo. Hindi ka nag-iisip, dalawa na anak mo. Tandaan mo, nanay ka. That's your biggest consideration. Nana. Isa kang ina. Nagets mo? Yes po. Isa kang ina. In other words, ina ka. Ina mo. Ay. Hoy, hindi kita minura. Sabi, tama naman ah. Ina ka. Bakit? Sumagot. Sumagot pa talaga. Ginantihan tayo. Hindi. Aminin mo, nadulas ka doon. Hindi kasi akala ko ayun sasabihin mo, Papa Jack. Ina mo, ganun. Hoy, hindi ah. Tama naman, di ba? Isa kang ina. Opo. Ina ka. Huwag mo na ulitin, mababantay. Ay, sorry. Alam mo, naganda. Alam mo ha? You're a good-looking woman. Hindi ka kukuning angels ng isang konsehal kung hindi ka maganda. Period. Tandaan mo yan. Ilagay mo sa utak mo yan, ha? Kasi maraming mga babaeng magaganda, pag feel nila single mom na sila, parang feel na, single mom na ako eh. Baka wala na ibang magtiyaga sa akin kaya papatulan ko na to. No! No! The more na dapat binavalue mo yung sarili mo because you earn value as you become a mom. Bata ka pa. Hindi yan ang huling lalaking bobola sa'yo para mahubad panty mo. Tandaan mo yan. Hindi yan ang huling lalaking isi-sweet talk ka para mahubaran ka ng panty. May dalawa kang anak. Consider mo yan. Dapat yung decision mo, hindi pang sa'yo lang. Naintindihan mo ako? Opo. Huwag mo na intindi, palayaan mo na lalaki yan. Palayaan mo na yung sarili mo dyan. O tama yung sinabi dito ni Ann Maranan, no? Itaas mo ang standards mo. Value mo ng konti, mas mataas yung sarili mo. Nagkakaintindihan tayo? Opo, Papa Jack. Thank you po. Number 2. Yan ang unang assignment mo. Tigilan mo na yan. Number 2, may assignment ka sa akin. Ay, ano pa po? Mag-sorry ka sa nanay mo. Makapal ang mukha mong makipagtalo sa nanay mo, sa kanya ka nakikitira. Nabuntis ka 2 beses. Hindi nag-workout. Kanino ka umuwi? Sa mga magulang mo, di ba? Opo. Hindi ka marunong makinig sa kanila? Meron silang pakialam sa'yo, hindi po pwedeng wala dahil nakikitulog, nakikitira, nakikibahay ka sa kanila. Nakikipag-away ka sa nanay mo? Binibigyan ka ng silungan mo?
Your mom is providing you roof over your head. O, in English ko lang, ha? You have the audacity para makipagtalo sa nanay mo para hindi sumunod? Actually, nag-sorry din po ako sa kanya nung pag-uwi namin dito. O sige, kalimutan mo ni number 2. Number 1 lang. Okay na yun. Pinapagalitan kita para maalala mo. Bata ka pa, Nana. Alam mo, marami ka pang magkwentahan tayo. Ikaw, matigas ang ulo mong anak. 17 na buntis ka, tama? Opo. Opo. Imagine mo kung gaano karaming sama ng loob na bigay mo sa mga magulang mo. Sobrang dami po. Kaya nga eh. Tapos pag pinagsasabihan kanila, hindi ka marunong makinig. Ako magulang mo, palalayasin kita. Para makita mo kung anong pakiramdam nang walang sumasalo sa'yo kada magkakaroon ka ng kapalpakan sa buhay. Sinasalo ka ng sinasalo. Hindi ka naman natututo. Yun nga po yung palagi niya sinasabi sa akin. Ano ka ba? Bata ka pa. There's so much in life you can do. You're young. May pwede ka pa pwede kang bumalik sa eskwela. Pwede kang mag-aral ulit. Marami kang pa pwedeng gawin. Ano ka ba? It's not yet finish line. Ang bata-bata mo pa. Diba you have good enough inspiration. More than good enough. You have 2 kids. Ang pinakamasarap na inspirasyon. Ang pagiging magulang, nakakasipag yan. Tandaan mo yan. Kaya nga po, sa kanila na lang ako nakafocus. Itawid mo yung buhay mo. Sa kanila nakafocus. Totoo po. Itawid mo yung buhay mo. Okay? Okay? Itawid mo yung buhay mo. Apo. Mag-ano ka, tawag nito, i-adjust mo ulit. Balik ka, be back on track. Marami ka mo pwede marating. There's a lot you can achieve. Okay? Opo. When in doubt, pag may duda ka sa desisyon mo, puntahan mo nanay mo. Tama ba to? Okay ba tong gagawin ko? Palagay niyo ano kayang resulta nito? Magtanong ka sa nanay mo. Pag may nanligaw sa iyo ulit, ipakilala mo sa nanay mo. Anong palagay mo? Matino ba to na laking to? Anak ng pusa, isang buwan pa lang kilala, lilibing ka, tampaling kita alpombra sa mukha eh. Katabi lang kita, chinukas lang kita. Imagine mo kawawa yung 2 anak mo. Kahit din po sa mga anak ko, nagsusuri din ako. Well, ako naman naniniwala ko na kaya ka naman nandito ngayon kasi gusto mo talaga ng itama na ito. No? So please ha, ako ma'am, I want you to achieve something kumbaga significant in life. Ha? One day ma'am, may marating ka sana yung sobrang tayog, sobrang taas. Bigyan po ko ng 10-8. Pag nagawa ko na Hindi na kailangan. Masaya na ako na ma-inspire kita ngayon. Alam mo, you have something that a lot of people do not have. You're just 25. I cannot overemphasize that. You have time. May panahon ka. Diba? You have time. Isang magandang bagay ang magising ka sa ganyang edad. May panahon ka. You have time and you have parents who are supportive of you. May panahon ka. Diyos ko, at ang dahil pwedeng gawin sa buhay para umunlad. May itsura ka. Huwag tayong maglokohan. Sa Pilipinas lamang ang may itsura. kulang sa utak. Yun lang. Kalugin mo ng konti pag kumalog, di ba? Maluwag ha. Ganun. Okay? Opo. Balang araw, balikan mo ako pag may, Papa Jackson, nakapagtayo po ako ng negosyo, nakapagtapos ako ng pag-aaral, maganda na po work ko, balikan mo ako. I will be so willing and glad to congratulate you. Opo. Ako ha, don't fail me.
Wag mo ako, alam mo, Opo. itong sermon ko sa'yo, sermon ng kuya ito. Opo. Concern ako sa'yo kasi 1 year older ako sa'yo eh. Opo, 26 ka lang pala, no? Diba? Alam mo na kung ano resulta ng landi, nakakadalawa ka na eh. Opo. Alright? Good luck ha. Opo. Walang araw balikan. Papa Thank you Jackson, po. ako po yung napagalitan mo nun. Nasa abroad na po ako nag-work. Nakapagpatayo na po ako ng bahay. May ipon na po ako. Alam, masarap. Alam niyo ba ang daming nagpi-PM sa akin ng ganyan? Hindi ko lang binabanggit sa inyo kasi po hindi ako komportable na papasalamatan talaga ako. Ang dami yan at nabubusog ang puso ko pag nalalaman ko yan. So one day, I want you to send me a message na, Papa Jackson, may narating na po ako. College na po yung mga anak ko. Diba? Nasa Australia na po ako, nasa Canada po ako ngayon. Ano ka ba? May time ka, you have time. That's, alam mo, yung mga may edad ngayon, naiinggit sila sa meron ka. Time. Yan ang pinaka-importanting meron ka. Don't waste your time. Opo. Don't waste your time, Iha. Okay? Opo. Mag-ingat ka palagi, ha? Give my, Opo, thank you po. give my hugs to your Kayo rin kids. po. Ha? Opo. Thank you, Papa Jack. Ingat Salamat. din po. Ikaw din. Mag-ingat Thank po, you. ma'am.